dance originate? Saan po nanggaling ang Karinyosa? Guys, yung Karinyosa po, yan yung Kurt dance. Kaya para mas madaling maalala nyo yung Kurt dance po, panay, panay, landian naman yan. Okay? Panay, panay, landian naman yan. Kasi ang Karinyosa, guys, galing po siya sa Panay Island. Okay, guys? Panay Island po ang Karinyosa. Letter C ang tamang sagot. How about yung sayaw sa bangko? Guys, sayaw sa bangko, saan siya nag-originate? Saan dyan? Letter A, letter B, or letter D? Pag sayaw sa bangko, Pangasinan po. Pangasinan kapag sayaw sa bangko. Pag itik-itik naman guys, itik-itik. Ayan, lumalabas din itong itik-itik na to guys. Itik-itik, saan siya? Leyte or Surigao? Yes po, very good. Kapag itik-itik, sumisigaw siya ng Surigao. Ayan, Surigao guys. Sumisigaw yung itik ng Surigao. Kapag Leyte, syempre po, yung famous dance po natin, tinikling. Pag Leyte, tinikling. Okay, next question na po tayo, number 2. Friends with, friends with Rose, ano pong major nyo, ma'am? Kasi maraming lumabas last September sa SDG, yung sa Sustainable Development Goal po. Ay, yes. Maraming lumabas sa question na ganito. So, hinahanap natin yung first po. Which of the following is the first Sustainable Development Goal, SDG of the United Nations? Yung pinakauna. Ang answer po natin ay no poverty. Guys, itong Sustainable Development Goal, i-memorize nyo po lahat ito. Ayan. Ito po yun. So, may ma-search nyo yan sa internet. I-memorize nyo po yan, yung no poverty, zero hunger. Ayan po yun lahat. Makikita nyo yan sa internet. Kahit i-save nyo na lang or screenshot nyo tong picture na to. Okay, number 3 po tayo, number 3. Keywords lang po tayo. Andito pa si Sir Milo. Si Sir Milo. So, nagchat sa akin yun eh. Kasi kailan daw ako magla-live. So, sana nandito siya. Kasi parang tuwing nagla-live ako, tsaka naman wala siya. Letter D, letter D, letter D. Ayan. O, keywords lang po. Which of the following SDGs specifically focuses on ensuring access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all. So, energy po, it's either letter C or letter D. Pero guys, yung renewable energy, wala naman yan sa 17 SDG. So, wala si letter C. Ang answer po natin ay letter D, affordable and clean energy. Ikaw ba si Sir Jan, sir, ng TCRC? Kaboses mo po siya. Yes po, ma'am. Ako po yon si Just Real Jim Jaleco. Ayan, ako po si Sir Jan. Sir Jan ng TCRC. Okay po, next question na po tayo. Next question po tayo. Number 4. Alam mo, nakakaano, ma'am, baka, tag dito. Nakaka-pressure, ma'am. Ang gagaling ng coaches sa TCRC. Kumbaga, sa lahat ng coaches po nun, ako yung sa pinaka-last. Ako yung pinaka-last. Yes po, kay Teacher Sepi po. Ang gagaling talaga guys, nakaka-pressure pag coaches sa sa TCRC kasi ako yung pinaka-last guys. Sobrang gagaling nila. So number 4, excessive presence of carbon dioxide in the air, trapping heat near the Earth's surface causing a rise in temperature and the environment. C. Very good guys, ang answer po natin ay greenhouse effect. Kapag ano kasi guys, kapag El Nino, ito yung yung keywords po, warm water, weak trade winds. Kapag La Nina naman, cool water,
strong trade wins. Okay? Pa-screenshot po. Pa-screenshot 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan. Deforestation, di naman yung temperature, guys. So, next po tayo. Next. Number 5. C, D, D, C, A, D, D, D. Ayan, ayan, ayan. Wala bang answer ng letter B? Okay, number 5, a person who is friendly and has the capacity to make people laugh possesses. Answer po, interpersonal intelligence. Social skills po ito, guys. Kasi friendly daw siya, tapos may sense of humor siya. Interpersonal intelligence po ang tawag doon, guys. Pag naturalistic intelligence kasi, yan yung sa natural world, okay? Yung intelligence sa natural world. Tapos spatial intelligence, syempre yung sa visual po yan. Yung intrapersonal intelligence naman is all about yourself. Kapag intra, all about yourself, guys. Intelligence, you know who you are kapag intrapersonal intelligence. Okay po. Next question po tayo. Hala, TCRC review here. One time nag-send ka ng video sa GC explaining blue and white collar. Javies po, yung sa ano, yung question po na mali yung na ano ni Sir ano. Yung nasa Macboard natin, guys, ay ma'am, yung sa question sa Macboard natin yon. So, yung Macboard po kasi natin nun, yung iba talaga dun, guys, galing siya sa let previous question. Pang final coaching yung ibang question dun, kaya um, mas i-take nyo talaga yung Macboards natin kasi makatulong talaga siya. Kasi what if, di ba, may lumabas dun, sayang. Kasi ang dami guys na hindi nagtitake sa 450 na reviewees. 450 na tayo na reviewees. Ang nagtitake lang guys, nakikita ko kasi dito, 100. 100 lang yung nagtitake. Bakit ganun? So ano, sana nagtitake sila lahat. Siguro sobrang busy siguro nung iba, wala na silang time. Okay guys, number 6, during infancy, the most significant growth always occurs from top to bottom. This is pattern of human growth. Guys, sa development po, nag-uumpisa daw siya from top to bottom. So, nag-start siya sa ulo, and then sa tawag dito, and then sa mga kamay, and then sa paa po. So, saan po dyan? It's either letter A or letter B lang yan. Si cephalocaudal at saka si proximodistal. Ang answer po natin, wait lang, ayaw naglag. Answer po natin, top to bottom. Pag sinabing top to bottom, cephalocaudal po. Ayan. Kasi, pag proximodistal naman, guys, center to the extremities. Ibig sabihin, nag-start siya sa center ng katawan natin, and then papunta sa mga kamay, sa paa, and then sa ulo. Pero pag cephalocaudal, top to bottom. Ano ba yung mga nagmumura dito? Ibablock ko kayo. May nagmumura. Hindi ko ma-block. Ba't ganun? Okay, nag-lag kasi yung ano ko. Hindi ko siya ma-block. Huwag nyo na lang pansinin guys yung mga nagmumura-mura dyan. Kasi yung iba naman dyan, hindi talaga yan magte-take ng let, pero nagmamagaling sila. Hindi naman nagte-take. Yung iba dyan kasi mga troll lang. Okay, next question na po tayo. Ba't ngayon may ganito sa TikTok ko? Kailan pasado na ako? Yes sir, parang nito, ang daming nagla-live ng let ngayon na free sa TikTok. Ay bakit nangyari dito sa ano natin? Wait lang guys ha, ayusin ko. Ayan, ayan, ayan. Di pala nakikita yung whole question. D. Oh, okay, ayan, basic lang to. Very good, guys. Number 7, Dr. Jose Rizal is known as the country's national hero who died a martyr. How did he die? Diretso na tayo, guys. Paano siya namatay? Killing, killed by firing squad. Okay?
killed by firing squad. Yung ano dyan, yung letter A, killed by guillet, yung A, B, C. Kung gusto nyo guys, sa inyo na yan. Kayo na yan. Pero si kay Jose Rizal guys, killed by firing squad siya. Okay, ang tanong guys, Spanish or Filipino firing squad yung pumatay kay Jose Rizal? Filipino or Spanish? Filipino, ayan, very good. Filipino po. Very good, princess po. Ayan, next po tayo. Next, number 8, number 8, number 8. Ay, nag hanggang dyan lang pala. Wait lang, mag-open ako ng another file. Wait lang po. Okay, vacant muna tayo ng mga 2 minutes. Wait lang guys ha. Ayan. Number, okay, balik tayo sa number 1. Kung may ganito sa TikTok ko dati, edi masaya ang life. So ako nun guys, kasi kinabahan din talaga ako kahit na na-feel ko na okay yung score ko. Parang may part din sa akin nung kinakabahan kung papasa ba ako. Kaya sabi ko kay Lord, nakipag-deal ako sa kanya. ang ang yabang nakipag-deal talaga. Sabi ko kay Lord, Lord, sabi ko, gusto ko tumulong sa iba. Kahit free. Magla-live ako, guys. Ay, magla-live po ako, Lord, ng free. Basta pumasa lang ako sa let. So, pumasa ako. So, ayan, nagla-live po ako ng free. Okay, number 1, madali lang. Who has the primary responsibility for supporting classroom teachers and delivering effective instruction? Guys, pag nag-support sa teacher, walang iba kundi ang school head. School head po. Ayan, ayan. So, next question na tayo agad. Number 2. Number 2, D, C, C, D, C, D, C. Okay. D, C lang ang ma-answer. Ayaw nyo ng letter A, ayaw nyo ng letter B. D, C, C, B. Okay, may na-answer na din ng B. A! Wala bang sasagot sa letter A para more chances of winning? Okay pa, which of the following tools can enhance critical thinking and creativity in reading classrooms? Guys, yung nag-enhance ng critical thinking ha, at saka creativity. Ayan po, keywords natin. Graphic organizers, syempre po, graphic organizers like yung mga natin, flowchart, ganun po. So, next is yung brainstorming, syempre din, di ba? Kasi pag nag-brainstorming ka, nag-iisip ka ng na enhance yung critical thinking mo, tsaka yung creativity mo kasi nag-iisip ka ng mga ideas. Ayan. Yung number 3, kasama ba? Hindi. So guys, hindi siya kasama. It's letter D po, 1 and 2 only. Bakit hindi kasama yung convergent questions? Ayun, may nagsagot na, divergent dapat. Yes po, kasi pag ibig sabihin ng convergent questions, yan yung mga questions guys na dalawa lang yung pwede mong piliin. For example, yung truth or false na question or yung mga yes or no lang yung pwede mong isagot. 'Di ba? Lots siya. Lower order thinking skills lang yung convergent questions. So, hindi siya nag-enhance ng critical thinking and creativity. Ang nag enhance po ng critical thinking and creativity po ay divergent questions. From the word diverse po, diverse, ibig sabihin marami kang pwedeng isagot, kaya ma-enhance talaga yung critical thinking at saka creativity mo. Ayan. Okay, next question po tayo, number 3. Wait lang po, liitan ko yung font. Number 3, A. Guys, deductive method, okay? Deductive method yung natin, yung keyword natin. A, D, A.
Okay, number three, which option accurately illustrates the deductive method of teaching? Ibig sabihin, pag deductive method, guys, nag-start siya from general to specific. Pag inductive, yun yung nag-start sa specific to general. So, hanapin na lang natin dito yung general to specific. Guys, ang answer po natin letter A. Diretso na tayo sa letter A. So, bakit si letter A? Kasi sabi niya, the teacher begins by defining a term and then provide examples. So, pag sinabi kasi nating examples, guys, is specific yon. Pag sinabi naman nating defining a term or yung terms or yung mga rules, guys, pag rules to examples, ibig sabihin nun, pag rules, general to specific. Okay? General to specific. Kaya deductive po ang ah, deductive method po yun. Okay, next question po tayo, number 4. Number 4. Basta yun ang tandaan nyo guys ha. Rules, general. Pag examples, specific na. Sorry. Pag, 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 pag examples, specific na. Okay, ito madali lang. Number 4, which of the following contains examples of qualitative variables? Qualitative variables, guys, ibig sabihin yung mga experience, ganon. Mga words. Odd one out tayo, tanggalin lang natin yung naiiba. So guys, ang answer po natin ay gender, letter C, gender, religion, ethnic group. Kasi yung letter A, B, at saka D, lahat po yan ay quantitative. Numbers po sila. Again, pag sinabi natin qualitative, yan po yung experience, yung words dapat. Pag quantitative, yun po yung numbers or numerical value. So for example, dito si letter A, age, temperature, income, 'di ba? Ano numbers po 'yan? Yung grades, anxiety level, numbers din. Yung height, weight, arm span, numbers din. Sa letter C, gender, religion, ethnic group, words po siya. 'Di ba pag sinabi natin, anong religion mo? 'Di ba hindi mo naman pwedeng sabihin na, ang religion ko ay 5/10. 5/10. So hindi pwede. So qualitative po si gender, religion, and ethnic group. Ayan, next question na po tayo, number 5. Ito guys, nakakalito yung ganitong question. Pero ang technique ko kasi dito, ang strategy ko kasi dito, kung ano, kasi sa question naman na to, binabanggit talaga kung anong age or kung saan siya. For example, ito, sabi niya, Jays observe the preschoolers eagerly start new activities but are sensitive to criticisms and fear of failure. What crisis are they facing? Sabi dito, preschoolers, di ba guys? So yung ano ko dito, kung yung strategy ko, tinitignan ko muna kung ano siya, kung ilang taon siya, ganun guys. So sabi dito, preschoolers. Pag identity versus role confusion, adolescence po yan. Pag basic trust versus mistrust naman, infancy po. So, ang answer po natin, letter B, initiative versus guilt, yan po yung sa preschoolers. Yung efficacy versus helplessness, wala po yan. Hindi po yan kasama sa ano. Okay po, next question po tayo. Next question, number 6. Letter A, letter A, letter A, letter D, letter D, letter A, letter D, letter A, letter D. Okay. Marami pong nalito dito. Number 6, what facilities
should be found in a health-promoting school environment. Health-promoting po. Dapat um, healthy siya. Okay? Number one, yung a canteen that sells a variety of foods including junk food. Sabi diyan, junk food man guys. Di ba yung junk food maka ano yan, maka UTI, di ba? Marami kang masakit, magkasakit ka dyan. So, tanggalin na natin yan. Hindi siya health promoting. Yung number two naman, common restrooms for boys and girls. Hindi rin. Kasi common restroom, ibig sabihin, magkasama guys. Magkasama yung restroom ng boys at saka girls. So, hindi. Unhygienic po siya. Answer po natin, letter D, ay, number 3 at saka number 4. Clean drinking fountains at saka safe playgrounds. And letter D po. Okay, next question po tayo, number 7. Bakit kasi ayaw mag-block no? Kung kailan gusto kong mag-block, tsaka naman ayaw gumana. Ayun, ayan, ayan, ayan. Makablock na ako guys ng mga trolls. B, 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 A, 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 B, C, D. C, B, C, P, C, B, C, D. Okay, B, C, D ang lumalabas ng mga answers dito, guys. Number 7, a teacher who states girls are emotional and very sensitive while boys are not. So, yung mga girls lang daw yung emotional at saka sensitive, yung mga boys hindi. So, ano yun, cold? Cold is exhibiting gender blank. Guys, pag bias, preferences. Ibig sabihin nun, may favoritism ka. Okay? Mas prefer ka. Mamimili ka ng kung sino yung favorite mo. Ganun, guys. Pag sinabi naman nating sensitivity, yan yung being aware, being sensitive, may empathy ka. Okay? May care ka. Ganun, guys. You know how to read a room pag being sensitive. Sensitive. Ayan. Okay, yung letter D, hindi po discrimination. Ang answer po natin, stereotyping. Kasi guys, generalize niya, okay? Kasi sabi niya dito, girls are emotional and very sensitive. Lahat daw ng girls emotional at saka sensitive. Pero yung mga lalaki, hindi daw. So, generalize niya. Kapag may generalization, ang answer po natin ay stereotyping. Kasi ang discrimination, guys, ang discrimination kasi may action na. May action ka na ginawa. Okay? Ang sabi dito, unfair treatment. For examples, guys, yung mga babae lang ang ang mabibigyan ng plus points. Yung mga lalaki, minus points. So yun, may ginawa ka na action. Kaya unfair siya, unfair treatment siya. Pag may action na, discrimination na po ang tawag. Okay? Ayan, 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 ayan. Next question po tayo, number 8. Number 8. Okay, number 8, which technological tools acts like a corkboard allowing students to post notes in a shared space? Guys, hindi po yan Mentimeter. Kasi yung Mentimeter guys, yung sa post, sa survey, ayan, quizzes. Yung Kahoot, game-based quizzes po yan. And yung Zipgrade, ayan, grading app po yung Zipgrade. Ang answer po natin C, Padlet. Sharing ideas. Yan po yung para siyang, tawag doon, bulletin board online. Online bulletin board na makapag-post ka, makapag-share ka doon, makapost notes ka, makipag-collab ka sa iba, ganun guys. Okay, next.
question natin, ayun na, wala na, last na pala yan. Wait lang, mag-check ulit ako dito guys, yung mga materials ko. Wait lang po. So, break muna. Shake, shake, shake muna. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Ayan. Zumba muna. Wala eh, wala akong cam dito eh. So, sasabay sana ako. Gusto ko pag magzumba tayo, guys, sasabay ako magzumba. FTRC to siya ba? Yes po, FTRC. Proud FTRC siya. Major social science po ako. Ala, wala pa lang number 2. So, nakalimutan ko. Walang number tayo, guys. B, pa-comment na answers natin. B, B, B. Wala po akong math. So, ano guys, yun yung weakness ko talaga, math. Ayoko ng math. Aminado po talaga ako na ayoko talaga ng math. Okay lang naman ako pag basic math, pero ano guys, hindi ko talaga gusto yung math. Gen Ed yata to siya, itong materials na to. What type of cooperative promotes thrift and savings among its members and creates funds in order to grant loans for productivity? Guys, pag nag-grant loans, yan po ay letter. Pag letter A, consumer cooperative providing goods and services to its members at affordable prices. So, nag-provide siya ng mas affordable price sa mga members niya pag consumer cooperative. Pag letter C naman, producers cooperative, production and marketing of goods. Pag service cooperative, ito lang naman yung nalabas sa Gen Ed guys, yung kasi yung apat na yan sa major na ng Soksay, pero yung dalawa lang yung lumalabas diyan, yung service at saka yung credit. Yung sa service guys, service cooperative utilities, healthcare, insurance, transportation, yung lumalabas na question doon, yung about sa transportation. Pag nabasa nyo yun about sa transportation, sa bus, ganun, service cooperative po yun. Ang answer natin pag grant loans, credit cooperative, di ba? Credit. Ayan. Sinong may mga utang dito? Ako. Suspect ako. May utang pa. Ayan. Okay. Next tayo. Next question po tayo. Oh, Gen Ed po siya. Gen Ed. Yes po, for let po ito. For let. Licensure examination for teachers. Ito madali lang guys. Who was the Spanish Governor General who established the tobacco monopoly in 1781? Gasgas na to siya. Ang sagot guys, Basco. Okay? Tobasco. Letter A. Jose Basco. Si Rafael Esgardo, yan yung pinaka-terror guys na Governor General. Tapos si Pulavieja naman, yan yung patay kasi pag sinabing Pulavieja, patay kasi siya yung nagpapatay kay Jose Rizal. Pero yung sa Gumbursa guys, si Esguerdo po ang nagpapatay doon na si Esguerdo sa Gumbursa. Pag kay Jose Rizal, si Pulavieja. Pag Dispuhol naman, si Eulogio Dispuhol, siya po yung nagpatapon kay Jose Rizal sa Dapitan. So, Dispuhol, Dapitan. Ayan. So, madali na lang yan ma-memorize guys kasi may ano naman eh. Ma-associate nyo naman siya sa letter, sa unang letter ng apelido niya, di ba? Pag Dispuhol, Dapitan. Pag P, patay. Ayan. Okay, answer po natin, Jose Basco. Tobacco. Next question po tayo, wala palang number. Walang number pala. So, guys, no, nakaka-pressure pala pag nakapasa ka na. So, na-feel ko din, siguro hindi lang ako, sa mga ibang pumasa din, parang after ko pumasa, hindi ko na alam yung next na gagawin ko.
Parang wala na akong goal, gano'n. Parang mas masaya pa nung nagre-review kasi may goal ka. Pero parang after pumasa, hindi mo alam. Ako naman, ang nafe-feel ko, parang ang dami kong gustong gawin. Ang dami kong gustong gawin, pero parang ang hirap umpisahan. Kasi, syempre, kailangan mo din ng financial kapag gusto mo, di ba? Like, kung gusto mo mag-masters, gusto mo mag-training, kailangan mo ng pera. And siguro, hindi lang ako yung nakaka-feel nito. Ayan, gusto ko rin pong ganyang pressure. Yes po, grabe yung pressure na ganito, guys. Kasi pag mag-masters ka man, kailangan mo ng pera. So, ano, ang hirap gumalaw pag wala kang pera. Do you feel me? Ayan po. Wala pa lang number, nakalimutan ko na nun. What method of execution was used for the Gumburza priests during their death in 1872? Paano sila pinatay, guys? Answer po natin, hindi yan lethal injection, hindi rin firing squad, hindi rin beheading. Answer po, garote. So, ganito yung garote, guys. Ganyan. So, upo sila dyan, tapos tatakpan yung ulo nila. Then, sobrang brutal, brutal kasi, ayan, pipihitin yung, may mag-iikot dyan nung, ano, parang, ang tawag dito? Nakalimutan ko yung tawag dyan. Iikutin, tapos pakonti na maipit yung ulo hanggang mawasak. So, ganun siya. Okay, next question po tayo. What term describes the belief that foreign products or cultures are superior while local ones are inferior? Mas gusto niya yung ano guys, yung culture ng iba, yung mga products ng iba. Kunyari, yung mga um, Dior, mga ganun, mga brand sa ibang bansa kaysa sa Pilipino, ayaw niya. Cultural favoritism, hindi po yan. Hindi naman yan yung lumalabas sa board exam guys. Yung ethnocentrism, judging others by one's own standard. So, i-judge mo yung iba based sa point of view mo or sa sarili mo. So, mag-judge ka ng iba. Very negative po yan. Kasi i-judge mo yung ibang culture based lang sa standards mo. Yan po yung negative. Yung letter C, yan yung positive, yung cultural relativism kasi judging other cultures by their own standards. So, i-judge mo yung ibang culture sa point of view nila or sa mismo sa standards po nila. Yan po dapat yung i-practice natin, yung cultural relativism. Guys, ang sagot po natin, xenocentrism. Bakit guys? Kasi yung xenocentrism po, yung tingin niya sa sarili niya is inferior. Okay? Mas tingin niya naman sa ibang culture ay superior. Ayan. Okay, next question po tayo. Next question po tayo. Wala pa lang number. Ayan, nakalimutan na naman. Ayan. Decomposers po. What do we call organisms that are capable of decomposing substances into useful products? So, mga decomposers po yung hinahanap natin. Yung letter A, guys, hindi yan yung answer. Kasi, um, pag A, guys, yung scavengers feed on dead, decaying organisms. Another questions na lumalabas sa board exam is yung vultures, guys. Yun po ay example ng scavengers po. Kumakain siya ng mga patay na, okay? Or decaying organisms. Yung ano naman, yung heterotrophs, yan po yung consuming other organisms. So, predation. Merong prey at saka predator. So, kakainin ng, kunyari, for example, yung lion, kakain siya ng deer, doon siya magkukuha ng energy. Heterotrophs po ang tawag sa ganon. Then guys, pag autotrophs naman yan po yung sa plants. Okay? Sa plants po yan. Sila yung nagpo-produce their own food. Ayan. Yung sa protops po, ang answer po natin kapag decomposers po or decomposing substances into useful products. Ayan. Next question po tayo. Pwede,
po ba ulit mapanood yung mga previous live nyo? Nag-post po yata ako ng isang ano lang, isang previous recorded live ko, ma'am, sa TikTok ko. Pero hindi ko po alam kung ipopost ko po ito. Sa ethics po ito, ethics. So, last December guys, maraming lumabas sa ethics at saka social science. Konti lang sa math and sa English, konti lang doon guys. Marami sa ano, may ethics at saka social science, marami. Hindi din po ako nagbibigay ng soft copy po, Sir 30. Okay. Which statement aligns with the principle that the end does not justify the means? Okay? The end does not justify the means. Guys, diretso na tayo sa answer. Letter C. An objective evil can evil act can never become good despite a good motive. So kahit na ano guys, kahit na maganda yung motive mo, gusto mong makatulong, kung mali naman yung ginagawa mo, mali pa rin yun. For example, naganakaw ka ng mga materials ng review center, then binibenta mo siya, or for example, pinapamigay mo siya ng libre sa mga friends mo, hindi pa rin yun tama. Mali pa rin yun kasi the end does not justify the means. Kahit na gusto mong makatulong, kung yung way ng pagtulong mo ay mali, mali pa rin, sorry. Ayan. Okay, next question. Meron yata ditong ano. Okay, ito yung deontologies versus teleologies. Okay, deontologies guys, yung morality of actions. Ito yon, yung the end does not justify the means. Pero ah pag teleologies kasi, consequence of actions, the end justify the means. Ibig sabihin, kahit na mali yung ginagawa mo, kung maganda yung motive mo, tama yun para sa teleologies po. Okay? Ayan. Okay, next question po tayo. Number, ay wala pa lang number. Nakalimutan ko na naman. Who served as the second editor of La Solidaridad? Okay, yung first, second pala, second guys, second. Ayan, second editor. Guys, si Mariano Ponce, ang lumalabas sa kanya sa board exam is yung pen name niya. Ano yung pen name ni Mariano Ponce? Yun ay Tigbalang or Tikbalang. Yung si Graciano Lopez Haina naman, siya po yung first editor. Si Graciano Lopez Haina, first editor. Si Jose Rizal Literary Works. Ayan. So, answer po natin, Marcelo H. Del Pilar. So, literary works lang yung ambag ni Jose Rizal sa La Solidaridad po. Okay, next question po tayo, number. Ay, wala pa lang number. Nasanay ako sa number, guys. Number ako ng number. May YouTube, wala po akong YouTube channel po, Ma'am Centelo. Baka siguro po, gagawa ako siguro. Letter D, letter B, letter D, letter B, letter C. Yes po, Ma'am Quinces, ayan po, part na po ako ni Teacher Seppi. Ayan guys, so ayun, i-promote ko lang si Teacher Seppi. Ayan. Si Teacher tuloy. Part po ako kay Teacher Seppi guys, pero sa schedule siguro baka iinlan lang kasi ang daming magagaling doon na coaches guys. Sabi ko nga sa inyo, ako yung sa pinaka-low. Ako yung sa pinaka-last. So, sulit naman guys kasi mura lang kay Teacher Seppi. Search nyo lang sa Facebook guys. Yun yung pinakamura na ah, review center na makikita nyo guys. Swear, yun yung pinakamura. At pinakasulit. Ayun o, 700 Janet Prophet po. Ayan.
Pero, ah, 400 sa major. And murang-mura po, murang-mura. So, huwag kayong malilito dito sa question na ito, guys. During the June 12, 1898 Declaration of Independence, a band played the March National Filipino. What band was this? Hindi po yan Francisco Del Monte Band. So, ito po yung lumalabas na option doon, yung may Del Monte. Basta pag nabasa yung Del Monte, tanggalin nyo na yung Del Monte, guys. Walang ganyan. Yung Kawit Cavite Band, hindi rin yan yung tamang answer. It's either letter C or letter D. Ang correct answer, guys, letter D, San Francisco de Malabon Band. Yun po yung complete name niya. Yung complete name niya kasi, San Francisco de Malabon Band. Pero guys, minsan wala kasing San Francisco na lumalabas dun, guys. Wala siya diyan. Minsan wala siya. So pag wala siya, ang answer natin yung Malabon Band. Pag wala si San Francisco, yung full name niya, San Francisco de Malabon Band, ang answer natin yung Malabon Band. Okay, okay. So next question na po tayo. Next question po. As low as may Malabon. Pero pag nagsama yun, guys, nagsama yung Malabon Band at saka yung San Francisco de Malabon Band, ang answer natin yung San Francisco de Malabon Band, yung pinaka-perfect ha, pinaka-complete name. Ito, gasgas na rin, guys. Largest desert in the world. Hindi porket sinabing largest desert, guys. Hindi porket desert, hot yan, okay? Hindi. Ayan. So, hindi yan Gobi, hindi rin yan Kalahari. Answer po natin, Antarctica. Pinaka-largest. Pag sinabi namang hot largest desert, yun po ay Sahara. Ayan. Ayan, ayan. Very good, very good. Ayan. Deserts are areas that receive very little precipitation and have dry, barren landscapes such as sand dunes, rocky plateaus, or ice fields. They can be hot or cold. Ayan. Ay, last na pala yan. Wait lang. Check lang ako, guys, ha. Okay, shake, shake, shake muna tayo. Shake, shake, shake. Number 1. Ayan, may number na. Mas maganda pag may number. Mas maganda pag may label. Pa-comment po na answers natin. Pa-comment po. Research. Research pala to siya. Letter B, letter B, letter B, letter B, letter B, letter A, letter B, and umulan ng letter B. Guys, which of the following is not, okay, not, ibig sabihin hindi siya kasama, directly related to ethical conduct in research? Respect for confidentiality kasama po yan kasi privacy po. Privacy ng ating mga respondents. Ayan. Okay, yung ano naman, yung letter C, voluntary participation by respondents without coercion. So, dapat hindi natin sila takutin or threaten or pilitin. Dapat bukal sa loob nila na mag-participate. Mag-participate. Ayan. Letter D, security of participants. Ayan. Syempre, dapat may protection din po ang ating mga participants. Okay, ang wala po dyan, letter B, limitation in research scope. So, yan po yung ang tamang sagot. Okay, next question po tayo, number 2. Ito yung kailangan nyo, guys, sa board exam, lalo na pag nagre-review, sa mismong araw ng board exam at saka pag nagre-review ko, kailangan nyo nito. Number 2, what term describes the mental state of maintaining a constant and unbroken line of thought while concentrating on a specific idea or task? Infusion, hindi po yan introducing or instilling lang po yan. Yung letter B naman, yung intention, yan po yung purpose or yung plano mo. Yung direction, guidance po or path. Ang sagot po natin, letter C. Very good. Ang dami nakatama. Focus po. Yan po yung unbroken line of thought. So guys, nung nagre-review ako, hirap ako mag-focus. Ayaw ko nang maingay. Hindi ako nadidistract ako pag may naririnig akong maingay. And kumakain ako ng dark chocolate.
Yung ano, yung walang ano yung sugar, walang sugar. Yung pure dark chocolate, hindi masarap, sobrang pait. Pero after ko kumain nun, tapos pag magbabasa ako, grabe yung focus ko. So, ano siya, maka-help siya. Okay, next question po tayo, number 3. B, 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 B. Ayan. Okay, number 3. Persistent nepotism in our society is generally explained as repayment to a family member of a debt of gratitude, which is referred to in Filipino as repayment, guys. Pag manyana habit po, procrastinate or procrastination. Yan po yung mamaya na. Ayan. Sinong mahilig mamaya na dito? Magre-review ako mamaya na, mamaya na, mamaya na. Hanggang araw na ng board exam. Kakamamaya. Ayan. Yun po, ang tawag po doon ay manyana habit. Okay? Si Ningas Kugon naman, inconsistent or inconsistency. For example, yung sa yes, yes, very good po. Sir Ryan, yung Ningas Kugon, yung sa simula lang. Magaling lang siya sa umpisa. Sa umpisa lang. So, nag-review ng review ng very very grabe sa umpisa tapos nung banda sa gitna na tinatamad na. Yan po yung Ningas Kugon. Yung bahala na guys, ayan, let go, nag-surrender na siya. So, ang answer po natin, utang na loob. Okay, next question po tayo. Next question po, number 4. Letter C, letter D, letter C, letter C, letter A. Guys, number 4, which Filipino trait is often seen as laziness disguised and religious or fatalistic beliefs? Na-discuss na natin yung manyana habit, yung mamayana, yung pakikisama. Hindi yan. Yung Ningas Kugon, hindi rin. Ang answer po natin, bathala. Bahala na. Kasi galing po yan sa word na bathala na nabasa ko dito may nakakuha ng tamang sagot. Bathala na. Okay? Nanggaling po yan doon. Meaning, in God's hand. In God's hands. Okay? Yan. Bahala na, bathala na. Laziness, disguise, and religious beliefs. Okay, next question po tayo. Ayan, prof, ba't biglang may prof ed dito? So, nag-mix pala yung question ko dito, no? May prof ed tapos may gen ed. So guys, may mga ganito. May mga sa araw ng let, huwag kayong magugulat kasi may mga questions na parang dapat nasa prof ed siya pero makikita nyo siya sa gen ed. Number 5, based on DO8S 2015, how many percent is given to written work in math and science for grades 1 to 10? So, na-memorize nyo na ba yun guys, yung sa DepEd? So, kailangan nyo talaga i-memorize yun. Para masagutan nyo yung mga ganitong question, kailangan nyo i-memorize yun. Kasi hindi nyo man magamitan to ng analysis, guys, di ba? Tingnan mo, makuha mo ba dyan? Kahit gamitan mo yan ng odd one out, hindi mo makuha. So, kailangan mong i-memorize talaga. Guys, ang answer po dito, ayan. Ito po yung yung computation of summative assessment for grades 1 to 12. Ito yung sa K to 12, makukuha nyo to sa DepEd, anong tawag ito? Website. Pwede nyo i-search dyan sa internet, guys. So, ang hinanap natin, guys, sabi doon, written work in math and science. Dito, punta tayo sa math and science. Ayun, written work sa umpisang-umpisa, 40%. So, answer po natin, 40%. Ayan. So, i-memorize nyo yan, guys. Yung table na yun, kailangan nyo i-memorize yun. Sa review center kasi, guys, no, pag nagawa, wag lang kayong magdepende sa review center. Pag nagawa na nila yung part nila, so gawin nyo rin yung part nyo. Okay? So, ayan. Number 6 po tayo, number 6.
C, ayan, ang daming A. Okay, which of the following strategies can enhance critical thinking skills na naman? Ayan, enhance critical thinking skills. Guys, pag letter B, close-ended questioning, yan yung short, direct answers. For example, yung anong, taga saan ka, mga ganun, di ba? Short, direct answers. Yung letter C, memorization, drills, recalling mastery, low order thinking skills po. Yan yung memory rote. Ayan. Hindi rin yan. Hindi naman nakaka-enhance po ng critical thinking skills yung memorize lang. Letter D, rigid adherence to textbooks. Dependency, nag-ano ka lang, nagdepende ka lang sa mga textbooks. Okay, answer po natin letter A, open-ended questioning. Next question po tayo, number 7. Number 7. Number 7, which type of intelligence is consistently esteemed in conventional classroom settings and traditional assessments of intelligence and academic achievements? Guys, traditional, D, D, B, D. So, sino ba mga ano dito nakaabot ng traditional? Wala pang K to 12, di ba? Ano yung usual na ginagamit? Pag A, guys, visual, spatial, art, or design po. Yan. Yung sa bodily kinesthetic, hands-on, progressivism. Ang answer po natin, verbal linguistic. Dati po kasi, guys, yung sa traditional classroom po kasi, more like talaga si teacher yung nagsasalita. Hindi katulad ngayon na ang dami-dami ng activities, differentiated na yung instruction. Dati guys, more on ano discussion lang talaga. Kaya pag sinabing traditional guys, verbal linguistic po 'yan. Ayan, yes po, teacher-centered traditional. Si teacher lang yung ano ng nagde-disseminate ng mga ano ng knowledge at saka learnings. Ayan. Next question po tayo, number 8. Ayan, speaking of units, may nag-comment yata dito. Ayan. About sa units. Unit earner po ba kayo? Ayan, oh. Unit earner. Okay, guys, number 8. Number 8, Christine has not practiced her teaching profession for the last 5 years. So, 5 years, last 5 years, hindi niya practice yung teaching. Kahit na ano na to guys ha, nakapasa na siya ng let. Okay, nakapasa na siya. How many units of education courses must she complete before she can be allowed to teach again? Yung refresher course na tinatawag po nila yung guys ay 12 units po. Letter A, 12 units. Yung refresher course po, 12 units. Yung 18 guys, yung 18, ay sorry. Yung 18, yan yung sa unit earner. Yung kapag iba yung degree mo tapos mag-take ka ng ano ng 18 units na Prof Ed para makapag-take ng let. Ayan. Okay, next question po tayo, number 9. B, 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 D. Ayan, pa-comment na answers natin. C, B. Sir, anong oras ka nagla-live ha? Nag-aabang kasi ako. Sir, lives. Ayun.
Paiba-iba kasi kahapon magla-live sana ako ng gabi kasi umuulan naman. Pag umuulan kasi minsan mag-brownout, minsan mabagal yung internet. Kaya hindi rin ako makapag-live. Kaya sabi ko ngayong ano na lang 10 AM para may kuryente talaga. Okay, number 9. When does Thorndike's law of readiness best apply? Guys, Thorndike's law of readiness. Letter A, when teachers requires quick answers to questions. Mali po yan. Letter C, when a teacher pairs the quick and slow learners, hindi rin po yan yung law of readiness. Hindi rin yung letter D, when a teacher prepares well for a presentation. Guys, yung law of readiness kasi, when a teacher gives enough time for students to answer questions. So, mag-ano muna si teacher, magsalita muna siya ng question. Magtanong muna siya ng question. Magsalita, ang hirap magtagalog. Mag-question, magtanong muna siya magtanong muna siya and then mag-wait siya ng 8 to 10 seconds bago siya tumawag ng student para ready po si student. Okay? Ito po yung ano natin, yung ayan, primary laws of learning ni Thorndike po. Law of readiness, law of exercise, law of effect. So guys, madali lang naman dito yung law of readiness at saka law of exercise. Madali lang yan. Kasi yung law of readiness po, yun nga yung sinabi ko kanina, learner is mentally and physically ready siya. Okay? Ready siya. So pag nagbigay muna tayo ng tanong and then nag-wait tayo bago tayo tumawag, ready si learner noon. Yung law of exercise naman, repetition practice makes perfect. Yan po yung ginagawa natin ngayon pag nagre-review guys, di ba? Law of exercise yan. Lalo na yung mga drills, yung repetition, ayan. Yan talaga yung tutulong sa inyo para makapasa sa LET. Law of exercise po. Madali lang silang dalawa guys, di ba? Si law of readiness at law of exercise. So si law of effect, eto guys, huwag kayong malilito dito pag law of effect. Positive reinforcement strengthens learning. For example guys, pag nag-lecture ka or nagtuturo ka sa mga students mo, dapat i-acknowledge mo sila or mag-positive reinforcement ka. Like, very good. Magbanggit ka na mga ganun. Very good. Ayan. You work really hard. You deserve it. Mga ganun, guys. So, yun, nag-strength siya ng learning. Ibig sabihin, mas ma-motivate kasi si student pag ganun, di ba? Pag mag-positive reinforcement ka, so, mas mag-retain sa kanila yung mga new information. Ayan. Both po, both rewards or affirmation. Pwede din naman yung rewards, guys. Basta positive reinforcement po. Ayan, next question po tayo, number 10. Okay, number 10. Ang dami kong questions ngayon, guys, no? Naka-apat na slides tayo. So, last slides ko na to, guys, ha? Magpahinga na ako kasi para sumasakit yung lalamunan ko. Number 10, which type of test items requires students to blend, combine, or integrate multiple ideas or concepts into a cohesive response? So, blend niya daw, kinombine niya, or in-integrate niya lahat ng maraming ideas or concepts, guys. Pinag-isa niya lang. Pinag-isa niya. Okay, letter D, letter C, letter A, letter C, letter C, letter A. Guys, kapag application, hindi yan yung sagot. Kasi yung application, yun na yung i-apply mo na yung knowledge sa real world. Real world, okay? For example, yung use knowledge, skills, and practical situations, okay? I-apply mo na yung natutunan mo. Si evaluation, i-judge mo na or i-assess mo na yung data na na-collect mo, okay? Yun po yung evaluation. Magbigay ka na ng meaning sa data. Yung letter D naman, yung analysis, breaking down information into simpler terms or into small parts, okay? Yun po yung analysis. For example, guys, ito yung kailangan nyo kapag magte-take kayo ng exam, di ba? For example, yung question, sobrang hirap, sobrang complex siya, hindi nyo maintindihan. So, ang gagawin nyo, i-break nyo siya sa pinakamaliliit na parts para masagutan nyo siya ng tama at maintindihan nyo kung ano yung tamang sagot. Yun po yung sa analysis. Basta breaking down complex information.
Pag synthesis, guys, yan yung answers natin. Kasi sabi dyan, blend, combine, or integrate. Ibig sabihin, from smaller parts, gawin mo siyang, iisahin mo siya. Build mo siya sa isa, okay? Yun po yung synthesis. Ayan, ayan, ayan. Next question na po tayo. Ay, wala na pala. So, ito si Teacher Seppi, meron siya dito. Pwede nyo siyang i-search sa Facebook, guys. Ito yung pinaka-affordable na online review. Nagkakanta